Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Mapagmahal na Sabado sa iyo, kaagapay. Kumusta ka? Salamat kay Lord at may pagkakataon tayong iparamdam o ipadama ang pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay. Ito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Welcome sa Hardin ng Panalangin, kung saan malugod nating ibinibigay sa Panginoon ang hiling ng bawat isa. Sumasa inyo ang ating programa mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. As always, makakasama nyo ako mula Biyernes hanggang Linggo dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan din tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganun din kaagapay sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, tayo muna ay dumulog sa panalangin. Samahan mo ako, kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpupuri sa inyo, dinadakila namin kayo at pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po. At sa araw na ito, Panginoon, hayaan ninyo na masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagtatapat sa inyo. Lord, hayaan ninyo, Panginoon, na makalapit po kami sa inyo, pagindapatin niyo po ang aming buhay, Panginoon, at sa amin pong pananalangin, hayaan ninyo, Panginoon, na kayo po ang maging sentro nito, kayo po ang maging kalakasan namin, karunungan namin, Panginoon, habang ginagawa namin ito at magbigay papuri sa iyong pangalan. Minsan pa, hinihingi namin ang inyong mabiyayang kamay upang pagpalain ang bawat isang kaagapay namin saan man sila naroroon, anumang sitwasyon ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Panginoon, alam namin na lagi kang naririyan para sa aming lahat. Ipahintulot ninyo, Panginoon, sa araw na ito na kami ay may makadulog at sa inyong kalooban matutugunan, Panginoon, ang aming mga panalangin kahilingan. Minsan pa, O Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito. Upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time, kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan lahat sa panalangin mamaya. At kung sakali mang sinagot na ng Panginoon ang iyong mga prayer request, pasalamatan din natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-comment or pagpapadala ng ating mensahe sa ating Facebook page. At sama-sama natin yan ipagpasalamat sa ating Diyos. At kung hindi man mabasa lahat, kaagapay, ang inyong mga ipinapadalang panalangin kahilingan, ay alam naman natin na yan ay kayang-kayang abutin at tugunin ng Diyos ayon sa kanyang banal na kalooban. At sisikapin din namin sa aming mga personal prayer and devotion na maisama pa rin yung mga panalangin kahilingan na hindi na po namin nabasa on air.
Purihin ang Panginoon. At para sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, kaagapay, halika magbulay-bulay tayo, magsama-sama tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa paksang ang mabuting manggagawa. So unang hakbang, pananampalataya. Pangalawang hakbang, kabutihan. Pangatlong hakbang, karunungan or knowledge. At pang-apat na hakbang ay pagpipigil sa sarili. At ang panglimang hakbang ay patience. Ang step 5 o panglimang hakbang sa ating paglago sa pagiging manggagawa o alagad ni Kristo ay ang pagkakaroon ng pagtitiis or patience. Perseverance. Na ipapakita natin ang pagtitiis sa 4 na antas or 4 levels. Level 1, not complaining when under temptation, trial, and persecution. Hindi nagrereklamo kung nagdaraan sa tukso, pagsubok at pag-uusig. Level 2, bearing with people's weaknesses, stubbornness, and failures. Pagpapasensya sa kahinaan ng ibang tao, sa kanilang kakulitan at sa kanilang mga pagkukulang. Level 3, sticking with the job until it is done. Pagpapatuloy hanggang sa matapos ang gawain. Ang level 3 ng pagtitiis ay naipapakita natin kaagapay sa pamamagitan ng pagpapatuloy hanggang matapos ang gawain. Naalala ba ninyo ang kasabihang ningas kugon? Ang kugon ay isang uri ng damo na madaling magliyab pero madali ring mamatay. Maraming Filipino daw ay ningas kugon. Ningas kugon lamang. Ang ibig sabihin, kapag hinamon mo tungkol sa isang proyekto, masyado silang excited sa simula. Ngunit, ang dali-dali nila magsawa at tumitigil agad sila, ano pat puro simula lamang, walang natatapos. Upang tayo lumago bilang mga alagad, dapat alisin natin ang ugaling ningas kugon. Dapat ipalit natin ang ugaling mapagtiis, na kapag sinimulan natin ang isang trabaho, lalo na sa gawain ng Panginoon, wag nating bibitawan ito, wag tayong magsasawa, patuloy tayong gumawa hanggang matapos ang gawain at makita natin na matagumpay na nakompleto ang ating mga plano. Sa Lucas Kabanatang 14 sa mga talatang 27 hanggang 30 ay may mga paalaala ang Panginoon tungkol sa taong hindi nakakatapos ng sinisimulang gawain. Ito ang matutunghayan natin, Luke chapter 14 verses 27 to 30. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule. For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying, "This person began to build and wasn't able to finish." Diba ang pangit tignan? Gayahin natin ang ugali ng Diyos na kapag sinimulan ang isang gawain, hindi siya titigil hanggang ito'y madala sa katapusan. Basahin natin ang Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Level 4, waiting for God's will and promises to be fulfilled. Paghihintay hanggang sa matupad ang kalooban at mga pangako ng Diyos. Kagapay ang level 4 ng pagtitiis ay nakikita sa matiyagang paghihintay sa katuparan ng kalooban ng mga pangako ng Diyos.
Kaagapay, ang level 4 ng pagtitiis ay nakikita sa matyagang paghihintay sa katuparan ng kalooban ng mga pangako ng Panginoon. Hebrews chapter 10 verses 36 to 38, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. Amen. Ang pinakamagandang halimbawa ng pagtitiis hanggang matupad ang kalooban at pangako ng Diyos ay makikita natin sa buhay ni Abraham. Tinanggap niya ang pangako ng Diyos na siya at ang asawa niyang si Sarah ay magkakaroon ng anak. Maraming taon ang nagdaan at naranasan nila ang maraming tukso at pagsubok na dapat tumigil na sila sa kahihintay. Pero sila'y nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya at sa wakas, pagdaan ng mahabang panahon, dumating din ang katuparan ng pangako ng Diyos para sa kanila. Romans chapter 4 verses 17 to 21, as it is written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed that God who gives life to the dead and calls into being things that were not, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he had not wavered through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith, and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Grabe, napakabuti ng Panginoon, at kaya kaagapay, tayo ba'y lumalago at sumusulong sa magandang ugaling ito ng pagtitiis? Sa 4 na antas na ito. Unang antas, hindi nagrereklamo kung nagdaraan sa tukso, pagsubok at pag-uusig. Pangalawang antas, pagpapasensya sa kahinaan ng ibang tao sa kanilang kakulitan, sa kanilang mga pagkukulang. Pangatlong antas, pagpapatuloy hanggang sa matapos ang gawain. At ang pang-4 na antas, paghihintay hanggang sa matupad ang kalooban at pangako ng Diyos. Meron ba kayong patotoo na maibabahagi tungkol sa inyong karanasan, patungkol sa alinmang 4 na antas na ito? Napakahalaga na ito ay i-apply natin sa ating mga buhay. Sa Diyos ang papuri. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Aming Ama, sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa inyo. Inilalapit namin ang bawat panalangin kahilingan, Panginoon, sa araw na ito. Aming dinudulog sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Hannah Villarreal. Ang kanyang panalangin ay healing, at recently, Panginoon, ay na-diagnose po siya ng hyperthyroidism, at nahihirapan po siya palaging kumilos, at
napapagod ka agad. Panginoon, bigyan niyo siya ng kalakasan, Panginoon, at ibalik niyo po ang kanyang dating sigla. Ganun din, Panginoon, amin pong ipinagpipray ang aming kapatid na si Marco Antonio, Panginoon, na ang kanyang panalangin ay maging mahusay at maging maayos ang kanyang pagiging ama, Panginoon, at yaman din lamang na siya po ay binigyan nyo ng pagtitiwala pagdating sa pamilya, although ito po ay first time na siya po ay maging tatay. Panginoon, ay aming dalangin na siya po ay maging mabuting ama, bigyan nyo siya ng kalakasan, karunungan at mahabang pasensya para sa kanyang pamilya. Panginoon, amin ding inilalapit sa inyo ang aming kapatid na si Jessa May Rodriguez. Panginoon, ang kanyang panalangin po ay healing from her PCOS, Lord, at nahihirapan po siya na sa kanyang mga nararanasan, imbalance at irregular cycle. Panginoon, naway maging maayos po ang results ng mga laboratories na kanya po ang pinagdaanan o mga test, Lord, na ginawa sa kanya. At ang aming dalangin ay complete healing para sa kanya. Panginoon, namin din po nilalapit, Panginoon, si Adrian Paul Gomez, Lord. Ang kanyang panalangin ay ilayo niyo po siya sa anumang mga kabiguan o kahirapan ng kalooban, Panginoon. Nagkakaroon po siya ng anxiety at madalas po siya magkaroon ng panic attacks, Lord, especially sa kanyang trabaho. Lord, ang aming dalangin, ibigyan po siya ng kapayapaan sa kanyang isip, sa kanyang damdamin, Panginoon, at maging matatag ang aming kapatid na ito. Amin din pong inilalapit, Panginoon, si Nicole Santos. Lord, humingi po kami ng panalangin para sa kanya at ang kanyang personal prayer ay para sa kanyang mom o sa kanyang mami, Panginoon, na may stage 2 breast cancer. Lord, walang imposible sa inyo. Naway maging successful ang chemotherapy na pagdadaanan ng kanyang mami, Panginoon. Lord, inilalapit din namin sa inyo sa oras pong ito si Elaine Marie Cruz. Lord, ang kanyang personal prayer ay healing from migraine attacks, Lord, at halos weekly daw pong sumasakit ang kanyang ulo at naapektuhan ng kanyang trabaho. Lord, bigyan niyo siya ng kagalingan, kalakasang physical, Panginoon, para malampasan niya ang pagsubok na ito sa kanyang physical na katawan. Lord, idinalapit din namin at idinudulog si Joshua Ramirez. Ang kanyang panalangin, Panginoon, ay guidance sa kanyang gagawing desisyon para sa kanyang career. Lord, doon sa mga job offer po sa kanya, mayroon pong job offer sa abroad, Lord, at nahihirapan siya mag-decide kung tatanggapin niya itong offer na ito. Lord, bigyan niyo siya ng karunungan, bigyan niyo siya ng katatagan, Panginoon, at anumang desisyon ang kanyang gagawin, naway ito'y maging kalooban po ninyo sa kanyang buhay. Lord, nilalapit din namin si Samantha Joy Lim. Lord, ang kanyang prayer request ay emotional healing. Kagagaling lang niya, Panginoon, sa isang breakup, Lord, at nahihirapan siya pong mag-move on. Lord, alam namin, Panginoon, na i-restore ninyo ang joy, ang kapayapaan sa kanyang buhay para po siya ay makapagpatuloy ng mayroong pagtitiwala sa inyo. Lord, amin din pong inilalapit sa inyo ngayon si Daniel Reyes. Ang kanyang panalangin ay kagalingan din. Anumang sakit, Panginoon, particularly, mayroon siyang fatty liver, Lord. At alam namin, Panginoon, na ikaw din ang magiging kasama niya, gabay niya, kalakasan niya sa kanyang mga pinagdadaanang itong karamdaman. At sa lalong madaling panahon, Lord, hiningi namin ang inyong kagalingan na maranasan niya, Panginoon, sa kanyang buhay. Maraming salamat po. Ganun din aming inilalapit si Dennis Castro. Ang kanyang panalangin ay emotional strength, Lord, at siya po ay caregiver ngayon ng kanyang daddy na na-stroke, Lord, at minsan napapagod rin po siya physically, mentally, kaya ang aming dalangin ay kalakasan ang maranasan niya, Panginoon, hindi lang po sa physical
kundi emotional and spiritual ang aming pong kahilingang kalakasan para sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po at sa oras na ito amin din ipinagpapasalamat ang first anniversary ng Sip and Talk Cafe, Lord, sa pangunguna po ni Ate Feda Santos at ang buong Santos family. Kasama na po dito aming idinadalangin ang kanyang mga anak, si Jewel and Joaquin. I-bless nyo po ang Sip and Talk Cafe, Lord, na minsan pinagdadausan namin ang iyong gawain ng mga pastors ng Bible study, Panginoon. Kaya alam namin na ikaw po ang foundation ng negosyong ito, Panginoon. Lord, ipinagpipray din namin ang David family na sa mga pagkakataong ito sila po ay nasa ibang bansa para bisitahin din ng mga member ng kanilang family. Lord, traveling mercy ang aming dalangin para po sa David family sa pangunguna po ni Brother Engineer Romeo David. Maraming salamat po, Panginoon. Akin din pong pinagpipray si Pastor Benji and Pastora Christian Arsiaga. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga lingkod niyong ito na nasa ibang bansa, nasa Australia. Ingatan niyo po sila lagi, Panginoon, lalo na sa mga gawain na kanila pong ino-organize para sa mga anak ninyo sa lugar ng Australia. Maraming salamat po. At ganoon din, Panginoon, namin pinagpipray si Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. I-bless niyo po ang kanyang buong pamilya. Ganoon din si Sister Tess Di Pontorum sa La Union. I-bless niyo po ang buong Di Pontorum family. Hallelujah. Maraming salamat po at ipinagkakatiwala po namin sa inyo maging si Sister Pearly Valeroso, Panginoon. Ang aming dalangin para kay Nanay Pearly Valeroso ay good health, Panginoon, mahabang buhay na taglay niya ang kalusugan, Panginoon, galing sa inyo. Maraming salamat po sa araw na ito at alam namin na sinamahan niyo kami at tutugunin ninyo ang bawat panalangin kahilingan according to your perfect will. Lord, binabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sarap na